So, ayan, kausap ko ngayon si Ate Jennifer. Kaharap natin ngayon mga kabayan. At unahan ko na kayo ha. Kahit kailan hindi ko kinwestiyon kung anong meron sa Family Sibal. Napag-usapan lang po yan ang mga bagay-bagay. No, sabi ko nga, kinip ko po yan. Kailang paulit-ulit tinatanong ng ating mga viewers. Siyempre, dahil alam naman nila, hindi naman masama magtanong mga kabayan. At higit sa lahat ng mga tinatanong nila, totoo naman. Bakit ano bang ikakagalit natin? At higit sa lahat din po, ay aware naman ang Family Sibal mga kabayan na bago ko pala sila natagpuan, ay alam naman nila, no? Alam naman ng Family Sibal at ito ni Ate Jennifer and Kuya Jomar na ganyan ang pangyayari. Ito lang na nalaman ko na alam pala nila. So, hindi na sabi ko, okay. Akala ko, nagulat ako sa balita. Akala ko ako lang ang ngayon lang nalalaman or ngayon lang na nalaman yung ganitong pangyayari. Yun pala, alam ng kapitbahay, alam ng kaanak, alam lahat ng buong barangay. So kayo lang ang hindi nakakaalam mga kabayan. So kayo lang. So Ate Jennifer, hindi lang minsan, madalas mong nasasabi sa akin, Ate Jennifer, at kahit nga nandiyan si Bimbim, harap-harapan talagang sinasabi mo sa kanya. Maitanong ko lang, iulitin ko lang yung sinasabi mo sa akin kahit hindi kita tinatanong. Pero sinabi mo sa akin at nabanggit mo sa akin, Ate Jennifer, sabi mo noon ay si Nanay Terry, saan ang anak? Hindi ko po alam. Pumunta kami po sa Villa Maria. May bitbit na pong anak. Okay. Si Kaya Nanay Terry, yung panganay. bagong anak ba? Opo, sanggol pa si Villa. May pusod pa ba? Or wala na? Wala na. Wala na. Okay, sige. Tama yung sinabi ni Nanay Gemma. So, pumunta ka ng Villa Maria. Hindi nyo alam na merong magpapa-adapt sa inyo, ganon. Opo. Biglaan na lang ang nangyari na inalok sa inyo. Paano po nangyari? Biglaan po. Yung kapatid ko po, asawa ni Kuping, sinabi niya, Jennifer, gusto mo yung anak? Nakakaawa kasi pinagpasa-pasa lang. Naawa ako sa bata. Gusto mo yung anak kasi wala kang anak. Sinabi ko, sige, ibigay mo sa akin. Okay. So, nabanggit mo rin sa akin, Ate Jennifer, na si Nanay Terry nabuntis sa unat? Doon sa may mangga, sabi mo? Marami po nagsasalita. Marami nagsabi, hindi nagagaling mismo sa iyo. Marami nagsasabi na nabuntis si Nanay Terry sa unat. Opo, unat po. ba talaga? Unat po. O hindi si Tatay Romy? Unat po daw. Unat. Okay. So unat, 'yun ang sabi ni Ate Jennifer sa akin noon. Sabi pa nga mayroon pa nga siyang word no? Sabi nga ni Ate Jennifer sa akin noon ay ng unat. Tama ba ako? Yan ang sinabi ni Ate Jennifer sa akin. Pero sabi ko, wag naman Ate Jennifer, grabe ka naman kung yung slide naman ng konti. So, yun ang alam mo at sinabi ng mga kapitbahay. Halos naman lahat alam nila, di ba? Kumbaga, well known na Sinasabi namin sa dinadera, di ba? Di ba? Well known na po mga kabayan. Well known na at alam naman din ni Nanay Terry at alam nila na si Bimbim kung kaninong anak. Alam na pala nila yung mga kabayan. Alam na pala nila kaanak ni Ate Jennifer, si Ate Jennifer, mga tao na kumbaga huling balita na lang ako. Nahuli na ako sa balita kumbaga mga kabayan. No, nahuli na lang ako sa balita na ano lang to, na pag-usapan lang dahil maraming mga katanungan. Yung pala, ang akala ko hindi pa alam ng buong sambayanan, ng kabarangay nila, kaanak nila, mga kapatid nila ni Bimbim. Alam na pala nila. Matagal na panahon na alam na nila mga kabayan. Kumbaga, ako na lang ang nahuli sa balita mga kabayan. Kumbaga, hindi na sila nagulat sa mga katanungan ko. So, Ate Jennifer, nakilala mo ba ang tatay ni Bimbim? Hindi po. Hindi. Kapag pumupunta kami sa Villa Maria, sinasama ko siya. Hindi anak niya yan. Iba pang ano. Di ba? Kahit hindi niya kamukha. Sabi ng mga tao sa Villa Maria. Hindi niya kamukha, hindi niya anak yan. Anak ni Terry yan. Pero si Bapang Oromi, hindi niya.
Ikaw na mismo ang sinasabihan. Sinasabi ko. Naririnig ni Bimbim? Naririnig niya, sinasabi ko, huwag ka maniwala. Magulang mo pa rin sila. Tama. Kumbaga, ibig sabihin, kasi hindi kilala ni Bimbim ang tunay niyang tatay. No? Ang pagkaalam ni Bimbim is tatay niya si Tatay Romy. Pero sinasabihan na rin si Bimbim, matagal na panahon na, sinasabihan siya ng ganyan, ay talagang kilala na sila sa Villa Maria or dito na hindi talaga niya anak ang papa niya ay hindi talaga si Romy. Kumbaga, ang nanay niya, yes, si Nanay Terry. So, hindi na bago sa pandinig or namulatan ni Bimbim na pinaintindi sa kanya na hindi niya tatay si Tatay Romy. Anong reaction ni Bimbim? Anong sabi niya? Na sinasabihan siya pag narinig niya na hindi siya anak ni Tatay Romy, kundi kay Nanay Terry lang. Anong sabi ni Bimbim? Yung parang wala siyang narinig, masaya siya. Okay naman sa kanya. Okay. Hindi siya nagagalit. Okay. Kumbaga, pinapaliwanagan mo rin siya. Pinapaintindi mo rin. Anong sinasabi mo sa kanya? Magulang mo pa rin siya, Darren, Terry, at saka tatay mo si Amang Romy. Kasi yan ang pinapakilala mo sa kanya. Kasi hindi mo naman din alam kung sino talaga ang tatay niya. Opo, hindi ko po alam. Kumbaga, tama nga naman ang lawak kanila ng pag-iintindi mga kabayan. Mga kapatid ni Bimbim, alam na din. Alam na pala ng mga kapatid ni Bimbim. No, alam din nila. Di ba? Sabi ni Ate Jennifer, pag pumunta kami ng Villa Maria, ang sinasabi ng mga tao ay anak ni Terry. Pero ang tatay niya ay hindi. At kaya pala hindi masyadong kulot yung buhok. Opo, hindi siya. Kasi yan ang sabi mo sa akin nun eh. Mix, no? Ang tatay niya is unat. Dahil nagkaroon si Nanay Terry ng kaibigan sa unat at nabuntis at ito nga ang nagbunga doon. So hindi panibago sa pandinig ni Bimbim. No, matagal na panahon na alam na ni Bimbim, naintindihan na niya yung bagay-bagay at pinapaliwanagan din ni Ate Jennifer at sabi nga niya ay naging okay naman si Bimbim, masaya naman siya, wala naman naging problema sa kanya, yung balita sa kanya na hindi tatay niya si at sinasabihan naman siya ni Ate Jennifer, kahit anong mangyari, ituring mo pa rin na bapa, no, si Apong Romy at si Nanay Terry. Kumbaga, respetuhin mo pa din kahit alam mo na hindi mo siya tunay na tatay. So, sa makatuwid po mga kabayan, alam na alam ng buong pamilya, mga kapatid, mga foster parent, pamilya o tao dito, no, hindi po nanggagaling sa akin. Hindi po ako nangingialam o hindi ko po pinapangunahan or hindi ko po kini-question si Tatay Romy or family Sibal. No, nag-follow up lang po ako, no, tinanong ko lang, no, in-explain ko lang sa inyo para yung inyong mga katanungan na masagot ko, no, at matagal na to na panahon na alam nila. Huli na lang ako sa balita mga kabayan. O ngayon, hindi ako nagulat, no? Sabi ko, okay. Akala ko hindi, alam po namin, no? Kahit sa mga anak ni Tatay Romy na iba ng kapatid ni Bimbim sa nanay, alam po namin na ganyan. Kaya nga sinasabihan namin si Nanay Terry na magbago ka na, humingi ka ng sorry ni Tatay Romy in everything. Kaya si Tatay Romy, alam din niya sa sarili niya. No, alam din niya sa sarili niya na may anak si Nanay Terry sa iba dahil ganun na lang si Tatay Romy na parang allergic siya ni Nanay Terry kasi ganun sa nangyari. 'Di ba? Allergic siya kay Nanay Terry dahil sa nangyari po mga kabayan na hindi na ipaliwanag or hindi sila nakapag-usap. Sa bagay, sabi naman ni Nanay Terry, galing naman sa bibig niya, kapag kami ay nagkasala sa kapwa aita or sa mag-asawa, kapag kami ay nag-aaway, hindi na kailangan ang salitang sorry, pasensya. Basta pag nagbalikan kayo, o kundi bingbangan na, okay na yun, understood na yun, wala lang problema. Yan ang sabi ni Nanay Terry ha. Hindi ko alam. No? Yan lang ang sabi niya. Pero sa palagay ko, sabi ko sa kanya, hindi. Kailangan mo pa rin humingi ng sorry, pasensya sa nagawa mo. Ay, hindi. Sa amin, hindi. Basta umuwi ka na,
Tapos, kalabit ka lang, okay na. Ganun ba yon? Pag nag-away ka ni Kuya Jomar, ganun ba yon? Hindi na kayo nag-uusap, kalabit na lang, ganun? Kasi hindi pwede po yun. Nag-uusap pa din kayo. Nagsusorry pa rin kasi isa't isa. Bago magkalabit, ganun. Pero ngayon may pamilya na kami. Wala na sa isip po yun. Yan, nag-aaway-away. Tama. Kasi may pamilya na. Baka makita ng mga bata. Tama. O ganyan sila kalawak mga kabayan. Ganyan kalawak yung kanilang isip, pag-uunawa sa mga bagay-bagay. Tapos tayo, nakapag-graduate ng kolehiyo, napaka-sensitive, napaka-professionalism, ay napaka-perfectionist, no? Napaka-iksi ng pag-iisip natin, no? Napakakitid ng utak natin. Ito mga ito, kayo na problema, sila masaya, sila wala lang. Kayo na problema dahil baka mapahiya, baka ganito. Kayo lang. Nakakahiya ang mga ugali na mga ganyang klaseng ugali. Sila okay lang, walang problema. Yung pala matagal na panahon na alam na pala nila, ang akala ko ay hindi pa alam, kaya ayusin ko kako. Ayusin ko. Kasi pagdating sa akin mga kabayan, hanggat kaya kong ayusin ko kung ano mo yung mga bagay-bagay na dapat ayusin sa pamilya. Kaya ko po yan mga kabayan. No, kayang-kaya ko po yan. No problem sa abot ang aking makakaya. Sa saklulo na ako, sa sangguni na ako, sa kataas-taasang hukuman, kung talagang hindi ko na kaya. Pero hanggat kaya ko po mga kabayan, ayaw ko na dagdagan yung problema sa barangay. Ayaw ko na dagdagan yung mga kaso dyan na nakabinbin dyan sa hukuman dahil ang daming problema na dapat ayusin. Pero yung mga bagay-bagay na kaya pang ayusin, no, gawa natin ng paraan. No problem hanggat kaya ko. Kasi ito, alam ko mga ito, napakalawak ng isip, no? Madali lang maintindihan yung mga bagay-bagay, no? Madali silang magpatawad, madali silang tumanggap ng kasalanan or pagkakamali, madali silang magpatawad, no? Ganyan. Bilib na bilib ako sa mga tulad ng mga kabayan pagdating sa mga bagay-bagay. Pero tayo, kayo, yung iba, porya lang sa iba, ha? Yung iba na grabe yung nakarating na kung saan-saan. No? Napakatalino na. Nag-graduate sa malalaking university. Pero bakit ang hirap umintindi? Sa sobrang talino? Ganun ba yun? Pero itong kulang sa pinag-aralan mga kabayan, ang bilis mong paintindihin. Magaling sumagot sa mga bagay-bagay. Yung mga bagay na hindi komplikado po mga kabayan, pinoproblema. No, pinoproblema. Wala namang problema, mag-uusap lang. Kung darating ang panahon na pa-DNA, wala naman din maghahabol kung mag-DNA kasi okay lang naman sila. Kung pa-DNA natin, no problem din. Tulungan natin na mapa-DNA natin yung mga bata. Pero wala naman. Tinanong at sinagot lang po natin, liwanagin lang natin. Kasi ayaw ko naman din na magmumukha din akong sinungaling. Sabi nga ni Nanay Gemma, oo nga, Nanay Terry, Ate Terry, ayaw ko naman din na magsinungaling. No? Then, ako din, dahil ang lagi kong binabanggit, 2 to 3 decades nanirahan dyan si Tatay Romy. Pero hindi maiwasan. Bakit sinasabi mong 3 o 2 dekada na mag-isa si mag-isa si Tatay Romy? Bakit may anak pa? Ang hirap kaya mga kabayan. No? Okay, sige. Ipaliwanag natin, isagutin natin kung ano ba talaga ang katotohanan. At ang akala ko nga ay hindi pa alam nila. No? Nagulat din ako. Ako ang nagulat, hindi sila. Ay, alam na po namin. Matagal na po. Ngayon, di ba? Galing na rin sa bibig ni Ate Gemma. Pag pumunta sila ng Villa Maria or kung saan man, sinasabi na iba ang at narinig ng bata. So, wala namang problema. Kahit iba ang tatay ni Bimbim, no? Or magkakaiba ang nanay at tatay nila, no problem. Ang importante, may respeto at nagmamahalan silang lahat na magkakapatid. Anak man sa labas, anak man sa loob. Ano pa bang tawag doon? Anak man sa left and right. No problem. Buhay nila yan eh. Hindi natin buhay nila yan. No? Nagmamahalan sila. Nagmamahalan, magkakaintindihan sila, nagmamahalan sila dyan. No problem.
Kasi kahit sabihin mo anak sa left and right, kung kayo ay magkakapatid talaga sa isang nanay, sa isang puno lang, kung hindi ka magkakaintindihan, hindi ka magkakaintindihan. Parang magkakaibigan yan ba? No? Or pamilya? Or magkakilala? Ganun lang po yun mga kabayan. Ngayon, lagi kong pinapaliwanag din sa mga anak ni Tatay Romy, kahit anong mangyari, no, na ganyan-ganyan, nandito pa rin ako, walang magbabago. No, hangga't kaya ko walang magbabago. Yung tingin ko at respeto, ganun pa rin kay Nanay Terry at Tatay Romy. Walang nagbabago, walang mawawala, kumbaga, no? Yung pagtingin ko sa kanila ay ganun at ganun pa din. Yun lang naman, no? Kailangan tanggapin, Diyos ko mga kabayan, lalo nga ako naawa ni Nanay Terry sa kalagayan niya na nalaman ko, na marami na nagsabi sa akin, mga kaanak, mga anak, mga kapatid, no, na ganyan ang nangyari. Mas lalo akong naawa ni Nanay Terry sa kalagayan niya. And then lalo na si Ate Jennifer nagsasabi din sa akin, mas naaawa ako. Kaya nga yung nagkita sila, di talaga napigilan na umiyak sila bawat isa kasi siyempre, 'di ba? Buti lang merong Ate Jennifer na nagmahal din ng lubos kay Kuya Bimbim. 'Di ba? Kasi pinagpasapasahan si Bimbim noon. Opo, yung sinasabi doon sa Villa Maria. Kulang mo si Binbin, nakakaawa siya. Parang walang kamag-anak. Kasi po kapag lalaki, ayaw nila. Kasi binabandian. Kapag babae, yun. Gusto nila. Gusto nila pag babae. Pag lalaki, ayaw nila. Ayaw po. Pero ikaw, nung sinabihan ka noon, talagang agad-agad kinuha mo si Bimbim. Agad-agad kasi- Hindi ka natakot sa obligasyon. Wala po ako kasing anak. Gusto kong maramdaman ko rin na isang pamilya. Kaya naisipan mo, wala ka pang anak noon, kinupkup mo kaagad si Bimbim at inalagaan mo. Opo, tsaka nagpagawa ako ng certificate niya. Yung pilido ni Jomar, nakaano na sa kanya. At pilido ko po. Pero, Ate Jennifer, buhat nung nakupkup mo si Bimbim, hindi na kayo nagkita ni Nanay Terry. Hindi na. Nagkita niya to, itong malaki na. Malaki na siya. Nung pinakilala ko kay Bimbim noon. Pero matagal na. Matagal. Hindi ko kinukwento sa kanya. Hindi rin niya hinahanap. Marami nagsasabi, bakit hindi mo kamukha yung anak mo? Sinasabi ko. Kahit hindi ko siya kamukha, anak ko pa rin siya. Tama. Hindi naman ibig sabihin kung tunay mong anak or hindi or kamukha. Ang importante doon, pinadama mo sa kanya yung pagiging magulang mo at yung pagkukulang na hindi na ibigay sa tunay na magulang, pinunuan mo yun ng sobra-sobra at pinadama mo sa kanya, minahal mo, pinaaral mo in everything. Yun yung mahalaga doon. Opo. Isang malaking obligasyon ang hinarap mo na hindi mo kinatatakutan, no, para lang mabigyan mo ng mabigyan mo ng pag-asa yung bata na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal na sabi mo nga pinagpasapasahan. O, di ba ang hirap ng pinagpasapasan? Paano kung walang Jennifer na tulad mo? Ang tanong, nasaan ngayon si Bimbim? Pero ulitin ko ang aking katanungan, Ate Jennifer. Alam na alam, matagal na panahon na iba ang tatay ni Bimbim. Kasi yan ang sinasabi ng mga tao. Opo. Alam niya, naririnig niya. Mm. At ikaw rin mismo sinasabi mo rin sa kanya. Opo, sinasabi ko. Kahit iba yung tatay mo, magulang mo pa rin sila. Very Saka good. ako rin ang magulang. Tama. Kumbaga, marami na o doble-doble na ang mga magulang ngayon ni Bimbim. Swerte. Si Nanay Terry, si Tatay Romy, at yung totoong tatay niya, plus nandito pa yung isang magulang na naman na si Ate Jennifer and Kuya Jomar. O ano na, 5. Ang daming tatay at nanay ni Bimbim, marami nagmahal sa kanya. Wala tayong magagawi. Yan ang buhay niya eh. Biktima sa panahon na grabe yung depression ni Nanay Terry, mga kabayan, na may mga taong mapagsamantala, no, sa mga kahinaan o sa mga lumalaban ng depression tulad ni Nanay Terry po, mga kabayan. 'Di ba? Pero ganun at ganun pa man po, mga kabayan, ang importante doon, higit sa lahat, is alam nila kung ano yung nangyari at
nagmamahalan sila, nagtuturingan sila, at salamat sa paggabay ni Ate Jennifer na napakalawak, na handang mag-guide sa kanyang anak at magpaintindi sa kanyang anak sa kalagayan ni Bimbim dahil na-guide ng maayos. Salamat Ate Jennifer and Kuya Jomar dahil napakalawak nyo, hindi nyo pinagdamot kailanman kung anumang buhay ni Bimbim, hindi nyo pinagdamot. Maganda ngayon mga kabayan habang maaga pa, no? Maganda ngayon habang maaga pa na nalaman ni Bimbim, no? At pagdating ng panahon, lalo pa niyang maintindihan yung mga bagay-bagay. At saka yung bata ngayon, wala naman. Napakamasihan ng bata. Masipag. Oh. Nakakatulong sa buhay-buhay. Dahil nagkita kami doon ni Bimbim. Anong grade ni Bimbim? Una natin pagkikita. Grade 3 po siya. Grade 3 pa siya noon? Oh. Di ba? Grade 5 na po ngayon. Oh, tama nga. Magtatatlong taon kami magkakilala. Grade 3 pa lang si Bimbim noon. Alam ni Bimbim kung sino ang tatay niya, kung sino hindi totoo yung tatay niya. Hanggang ngayon, wala namang nabago kay Bimbim. Nasa magulang po yun kung paano niya i-handle mga kabayan ang sitwasyon. Nasa magulang po yung paano niya ipaliwanag, paano niya dalhin, ipaintindi, and everything. Kasi sabi kasi nila, baka daw ikakahiya ni Bimbim or hindi makapag-concentrate in everything. Kasi nga si Nanay Jennifer ay kinakahiya yung kalagayan, yung pagiging kapansanan ni Ate Jennifer sa paan niya. Kahit may mga bata po talaga na hindi lang pinalaki mo or tunay mong anak or adopted and everything, meron at meron talagang mga bata, hindi yan dahil doon na adopted sila, hindi yan dahil doon tunay na anak mo, hindi yan dahil doon dahil pinalaki mo lang and everything. Hindi po, nasa bata po talaga mga kabayan. May mga bata po talaga, kahit nga ako, mayroon akong ganyan eh. Ang dami kong mga kaklase noon, na sobrang social, no, ay kinahihiya nila yung mga magulang nila in everything. Hindi lang nangyayari yan kay Bimbim. Diyos ko mga kabayan, huwag natin sabihin na si Bimbim lang ang may ganyang attitude. Marami. Baka nga dito sa viewers natin, nung kabataan, meron din ganyang eksena. Marami. Dahil ang dami kong mga kaklase noon na ganyan, sobrang ano nila. Nakahihiya nila yung magulang nila, yung sitwasyon, yung pagmumuka, in everything, yung buhay nila. Kinahihiya nila. Normal lang yun sa mga bata kasi hindi pa nila lubos na intindihan yung mga bagay-bagay. Lalo na sa edad ni Bimbim. Pero lagi ko naman yung sinasabi, Kuya Bimbim, huwag mo kaya si mama mo ha, magpasalamat ka kasi si mama at si papa, grabe ang pagmamahal sa iyo. O ang taba-taba mo ngayon, nakapag-aral ka in everything, kung hindi ka mahal ni mama mo at saka ni papa mo, wala na. Paano ka na? O, depende yon mga kabayan. Wala yan sa anumang ano. At saka iba na ngayon. Iba na ang ano ngayon, level ng kabataan po mga kabayan, iba ng henerasyon. Kahit anong gawin natin, ibalik yung dating henerasyon. Talagang iba na. Sumasabay sa agos ng social media. Sumasabay sa agos ng mga gadget. Sumasabay sa agos ng teknolohiya o ano pa man dyan. Di ko nga alam, baka magiging robot na tayo sa katagalan mga kabayan eh. So sobrang high-tech. Diba? Kaya walang masama po. Maganda nga na open sila sa isa't isa. No, alam na nila yung isa't isa na pagdating ng panahon na hindi na sila magugulat in everything. At saka sa palagay ko, lalo na ngayon na alam pala at ako lang ang nagulat na alam pala nila mga kabayan. Lalo na ngayon, walang magiging problema. Walang magiging problema mga kabayan. Kung magkakaproblema man sila, nandito ako. Hindi ko sila iwanan sa ere. Nandito ako na handang ayusin. Kailan ko ba sila iniwan sa mga problema, maliit man o malaki, nandito ako, naayos ko sa awa ng Diyos. Naayos ko mga kabayan. Kasi ayaw ko na dagdagan yung problema sa barangay. Dahil ang daming hinaharap. Busy ang barangay din. Maraming problema ang barangay din. So hanggat maaari, dito pa lang sa akin ayusin ko na. Para walang magiging problema. Kung magka-problema man po mga kabayan, nandito ako, harapin ko yun.
tulungan ko pa din sila. Ipaintindi sa kanila na hindi sila mag-away-away or hindi sila magtatampuhan. Ayusin ko pa rin po mga kabayan, pero sabi ko nga, hindi mangyayari yun. 101% hindi po mangyayari yun dahil alam na matagal na panahon na ganyan po ang nangyari. Oh, 'di ba? So ganun lang po mga kabayan. Ang importante doon, Ate Jennifer, paintindi mo sa kay Bimbim kasi sinasabi mo naman madalas sa kanila, lumaki ka, no, sa paglaki mo o sa paglaki ni Bimbim, i-guide mo pa rin siya, ipaintindi mo rin sa kanya ng paulit-ulit hanggat pagdating ng panahon ay matured na siya, maintindihan na niya na madali na lang, kumbaga. Pero nakita ko naman ngayon sa sitwasyon ni Bimbim, baliwala. Nag-i-enjoy ang bata, nag-aaral ang bata, tumutulong ang bata in everything. Matured na ang bata. Bata pa siya pero natuto na. Biro mo, naghahanap buhay na, katulong ng papa niya, no? And then nauutusan na in everything. At dati nag-i-gives kay Jomar. Ngayon siya na. Hindi na. Oh. Siya na lang. Siya na nag-i-give. Tapos naghahanap na rin ng pagkain. Pagkain. Tulad ng pupunta sa bundok, nanghuhuli ng ibon para may maulam yung mga kapatid niya. Oh. Ganyan. Mangabong po siya. Oh. Then minsan nakikita ko pa naghahanap ng panggatong. Nakakatuwang kasi ang papa busy. Nakakatuwang na siya. 5 container. 5 container? Balik-balikan niya. Malayo yung Sibula. Dito. Mayroon na kayo dito? Magmotor po siya. Dito na siya. Kaya na niya magmotor? Kulong-kulong? Kulong-kulong ang gana dito sa itaas. Wow, very good pala si Tinuruan ng Bimbim, tatay no? Marunong na pala siya. O, biro mga kabayan na, grade 3 lang noon. Ngayon malaki na at marunong na sa buhay-buhay. Kaya ang pagturo sa mga bagay-bagay, mga kabayan, depende sa magulang kung paano yon harapin na ipaintindi at ituro sa kanya. Ganun lang po yun. Ganun lang po yun parang 1 + 1 lang yun. Hindi kailangan komplikado natin ang mga bagay-bagay. No? Nag-uusap lang tayo sa mga bagay-bagay na mga katanungan, no? Hindi ibig sabihin na pinapahiya natin, hindi ibig sabihin na kinu-question natin, hindi ibig sabihin na kung ano-ano pa man. Nagkikwentuhan lang. Inaalam lang yung mga bagay-bagay, yung mga katanungan yun na masagot natin. At maging fair din ni Tatay Romy. Sinasabi ko po sa kanya, kapag nasa edad ka na, puntay mo yung nanay mo. Kapag marunong ka na magtrabaho, bigyan mo siya ng sweldo mo. Tinuturuan ko po siya. Sinasabihan mo si Bimbim, pagdating ng panahon na ikaw may pamilya o magkatrabaho ka, puntaan mo si Nanay Tere, kung meron kang sahod, magbahagi ka naman sa kanya, magbigay ka naman sa kanya. Yun yung sinasabi mo sa kanya, pinapaintindi mo sa kanya. O di ba napakabait ni Ate Jennifer, saan kanyan? Yung iba sabihin, huwag ka nang magpakita, huwag ka nang tumulong doon in everything. Pero siya lahat ng positibo, lahat ng positive mga kabayan na magandang ehemplo, no? Ay tinuturo niya sa anak niya. O bihira lang tulad ni Bimbim, nasabihan yung anak at puntahan yung tunay na magulang para tulungan, bigyan pagdating ng panahon. O bihira lang. Bakit nasabi mong ganyan, Ate Jennifer? Bakit nasabi mo sa kanyang ganyan? Siyempre, karapatan po ng isang magulang. Puntayin mo siya kapag meron ka ng pamilya. Bisibisitahin niya. Magdala kang kape, bigas, tabako. O di ba sana ang utak natin katulad ni Nanay Jennifer. Katulad ni Ate Jennifer na napakalawak umintindi. Anong natapos mo, Ate Jennifer? Anong natapos mong ano? Wala po. Hindi ka nakapag-aral? Kahit grade 1, grade 2, kinder? Kinder. Oh. Pero maraming nagbabusit sa akin. Wala daw sinelas. Papasok sa eskwela. Nabuli. Papasok sa eskwela, madumi yung paa. Maraming Dahil hindi ka balas. makapagtsinilas. Tumigil po ako.
Dahil nabully ka dahil sa kapansanan mo. Si Bimbim nabully ba? Hindi po. Hindi siya nabully. Hindi siya nabully na, ay, ang papa mo iba, ay, ang papa mo ganito, ay, ang mama mo iba, ay, ang mama mo ganyan. Hindi siya nabully. Very good. Very good. Hanggang sa po, hindi na ako nag-aral, nagtrabaho na lang. Sa 1.5 yung saod. O, di ba po mga kabayan, sana all na hindi nakapag-aral, hindi pa natapos yung kinder, no? Pero ang utak ay matalino pa sa nag-graduate ng magna cum laude ng malalaking universidad. Di ba? Na ang unawa ay sobra-sobra, pagmamahal ay sobra-sobra, ang lawak ng kaisipan, sobra-sobra po mga kabayan. Sana all, tulad ni Nanay Jennifer. Sa bagay, marami pa naman. Hindi naman lahat. Hindi ko nila lahat mga kabayan ha. Lagi kong sinasabi, hindi ko nila lahat. Sana yung mga makikitid ang utak, gayahin si Nanay Jennifer, lawakan ang utak. Kasi ang hirap, may edad tayo. And then, umabot na tayo ng senior, ang dami na nating karanasan na nangyari sa buhay-buhay natin, no? And then yung utak natin, kung kailan tayo tumanda na, nag-matured na, pasikip ng pasikip, imbes na maging maluwang lalo dahil sa mga bagay-bagay na na-experience natin, no? Pero mukhang baliktad ata. Hindi naman lahat, may ilan-ilan lang, selected lang. Walang problema, alam ng buong pamilya o mga tao o kabarangay. Hindi sila nagulat sa balita, bagkos ako ang nagulat sa balita mga kabayan dahil sinagot ko lang ang mga katanungan ng ating mga viewers, no? Sinagot ko lang, kahit nga mga sponsors natin alam nila. At huwag kayong mag-alala ni Bia at saka ni Bimbim, no problem sa kanila. Dahil ang lawak ng pag-iisip nila, hindi napakalawak ng pag-iisip nila. Madalis lang umintindi, madalis lang makaunawa sa mga bagay-bagay. Okay? So, ayan po mga kabay, maraming salamat pa rin po sa ating lahat. Sa walang sawang panonood without skipping ads, paki-like and share po sa ating mga videos. We love you all. God bless us all. Bye! Mwah! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.